Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, tatlong mahalagang panukalang batas na makatutulong para higit na mapalago ang ekonomiya ng bansa, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batas na layong itaguyod ang pangalaga sa mental health ng mga estudyante at guro kabilang sa pinagtibay. Ikatlong Nationwide Gift Giving Day na balik sigla, bigay saya, naging matagumpay. Mga lokal na pamahalaan, lubos-lubos ang pasalamat sa mga handog na ginaldo ni Pangulong Marcos sa mga bata. PAOK, positibong malilimas ang operasyon ng iligal na pogo sa bansa bago matapos ang taon. Department of Foreign Affairs, tiniyak na tutok sila sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Syria. At Philippine National Police, paiigtingin ang presensya ng mga pulis ngayong holiday season. PCG, naka-heightened alert na rin. Una sa ating mga balita, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong mahalagang panukalang batas ngayong araw. Kabilang na riyan ang mga batas na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas at ang pagtataguyod sa pangalaga ng mental health sa mga mag-aaral at guro. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Live. Play. Alan, tatlong mahalagang batas ang pinirmahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutugon sa food security, magpapalakas sa turismo ng bansa at tutulong sa mental health ng mga kabataan. Upang mapataas ang produksyon ng palay, mapababa ang presyo ng bigas at masiguro ang food security, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas sa mag-aalienda sa ilang probisyon sa rice tariffication. Sa ilalim ng Republic Act 12078, pinahaba hanggang 2031 ang bisa ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na nakatakdang matapos ngayong 2024. Mula sa kasalukuyang 10 bilyong piso, pinalaki sa 30 bilyong piso ang RCEF. Gagamitin ito sa pamamahagi ng libreng binihi na makapagbibigay ng mataas na ani. Mag-aabot din ng financial assistance, irigasyon at iba pang tulong sa mga magsasaka. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. This law empowers our farmers to thrive and to help our country secure a stable food supply. By increasing investments in agriculture, providing more resources, and creating a more competitive rice industry, we are laying the groundwork for a stronger, more self-sufficient Philippines. Now, isa sa pinakamalaking bahagi ng pondo ng RCEF ay nakalaan sa pamamahagi ng makinarya sa mga magsasaka na inaasahang tutugon sa post-harvest losses o pagkasira ng palay. by preventing up to 375,000 tons of milled rice from being wasted annually, we can help feed an additional 3.4 million Filipinos each year for the next 6 years, improving food security, making rice more accessible to everyone. Sinasabing mapipigilan din ito ang banta ng kakapusan ng supply o sobra-sobrang pagsilitang presyo ng bigas. Binibigyan kasi nito ng kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas at ang Department of Agriculture na mag-angkat ng limitadong volume ng bigas sa mababang taripa sa mga ganitong sitwasyon. Pinagkalooban naman ng regulatory power ang Bureau of Plant Industry na makapag-inspeksyon sa mga bodega ng bigas at magtatag ng national database upang mamonitor ang supply ng bigas sa bansa.
Isinabatas na rin ngayong araw ang Republic Act No. 12079 o VAT Refund for Non-Residents Tourism Act. Inasahang makapaghihikayat ito ng maraming turista habang ipinakikilala ang Pilipinas bilang prime shopping destination sa Southeast Asia. Sa ilalim kasi ng batas, papayagan ng mga dayuhang turista na mag-claim ng 12% na value-added tax refund para sa mga lokal na produktong binili dito sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada transaksyon. Kabilang sa maaring ipa-refund ang mga biniling produkto mula sa mga accredited na tindahan at ibabiyahe palabas ng bansa sa loob ng 60 araw mula nang binili. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., inaasahang tataas ng 30% ang paggastos ng mga turista sa bansa na malaking tulong para sa mga maliliit na negosyo at sa mga lokal na industriya. Ganap na ring batas ngayong araw ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act. Pinalalakas ito ang mental health program sa mga eskwelahan sa pamamagitan ng paglalagay ng plantilla positions para sa mga school counselor. Inaasahang magkakaroon ng 4,000 at 600 school counselors na tututok sa mental health ng mga bata sa eskwelahan, magtataguyod sa mental awareness at tutugon sa mga problema sa kaisipan at mga suicide prevention effort. Mahalaga ito dahil sinasabing tumaas sa 1,000 ang bilang ng mga naitatalang nagkaroon ng suicide attempt sa taong 2024 mula sa higit 300 lamang noong 2023. Yan ang muna ang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa inyo dyan, Alan Princess. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Nasa 30,000 mga bata ang nakiisa sa ikatlong Nationwide Gift Giving Day. Sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng First Family ang pamamahagi ng aginaldo. Game na game din silang nakisaya sa mga activity para sa mga bata. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Kaya't alam ko, naramdaman ko na kagad yung Pasko dahil andito na naman ang maiingay, ang malilikot at makukulit na mga bata na kumakanta ng malakas ng Christmas Carol. Higit 2 linggo bago magpasko, muling binuksan ang palasyo ng Malacanang para sa Baliksigla, Bigay Saya Nationwide Gift Giving Day. Masayang namahagi ng regalo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga bata. Kasama rin ang ilang miyembro ng First Family na sina Joseph Simon at William Vincent na nakipagbanding pa sa mga bata. Nasa 2,000 mga bata ang nakatanggap ng aginaldo. Bawat isang bag ay puno ng gamit sa school at bahay. Ayon kay Pangulong Marcos, sa kabila ng mga unos sa pinagdaanan, nais niyang maging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko, lalo na ang mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Alam niyo naman, basta pag Pasko, ito ay open house namin dahil ganyan talaga ang naging tradisyon sa pamilya namin, pamilya Marcos. Nung bata pa ako at dito pa kami nakatira, nahirapan tayo itong nakaraang taon at tinamaan tayo ng kung ano, nagumpisa sa La Nina na tuyot. Nagtagtuyot ang ating agrikultura. Tapos sinundan naman ng mga una yung El Nino, sinundan naman ng La Nina na puro bagyo naman. Kaya sana naman mag-Merry Christmas lang tayo. Game na game din na nakisayang First Family sa masayang activity. Gaya ng pabitin na si Pangulong Marcos ang humila sa tali ng Rock of Goodies. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mga bata at mga magulang kina Pangulong Marcos. Nakipagkulitan pa sa First Family at naghandog ng Christmas caroling. Nasa 30,000 na mga bata ang lumahok sa nationwide gift giving. Thank you po! Merry Christmas! Merry Christmas! Mula sa PTV, Isaiah Mira Fuentes, Balitang Pambansa. Lubos-lubos naman ang pasalamat ng mga lokal na pamahalaan sa mga ibinigay na aginaldo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baliksigla, Bigay Saya Nationwide Gift Giving Day kahapon. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Libo-libong mga bata ang nakatanggap ng maagang pamasko mula sa Baliksigla at Bigay Saya na handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga kabataan.
Taus-puso naman ang pasasalamat ng mga lokal na pamahalaan dahil sa maraming bata ang napasaya ng nasabing inisyatibo. Katulad na lamang sa lungsod ng Quezon City, Caloocan, Pasay at Las Piñas. Anila, napapanahon lamang ito lalo't malapit na ang Kapaskuhan. Sa ngalan ng mga kabataan ng Lungsod Quezon, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulong, President Ferdinand Bongbong Marcos, kasama ng kanyang may bahay, si First Lady Luis Araneta Marcos, para sa gift-giving na ito. Ganun din ang ating pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Luisa Marcos sa event na ito dahil mas nadagdagan yung aming mga napasayang bata. Papasalamat ang lahat ng mamamayan, lalo na ang ating mga mahal na kabataan sa ibinigay na programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating charming First Lady, walang iba kundi si Luis Araneta Marcos. At ito po'y nagbigay ng kasiyahan sa aming 1,500 na mga kabataan. Maraming salamat. Marami tayong pinasayang bata ngayong umagang to. Maraming salamat sa tulong mo sa Las Piñas. Mahal na mahal ka ng Las Piñas. Merry Christmas and a Happy New Year to the Marcos family. Gayon din sa lungsod ng Maynila, Parañaque, Mandaluyong at Pasig, kung saan damang-dama hindi lamang ng mga bata kung hindi maging ng mga magulang ang diwa ng Kapaskuhan. Maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa inyo pong napakagandang programang Balik Sigla, Bigay Saya na napaligayan niyo po ang 1,000 mga kabataan dito po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po, maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa inyo. Malaking bagay ito na ibinigay ng Presidente itong ating mga school supplies. Ang ito nagpapasalamat sa ngalan ng lungsod ng Parañaque at talagang prioridad ng gobyerno para sa mga kabataan. Maibigay natin tamang ito. Merry Christmas and Happy New Year po. Sa ating mahal na Pangulo, PBBM, and of course sa ating pong Ma'am Lisa Araneta Marcos, maraming salamat po. Alam ko naman na batang Mandaleño. Merry Christmas po and a Happy New Year po. Kami pong mga Pasigueño ay taus-pusong nagpapasalamat kay President BBM at siyempre sa lahat po ng mga kasama natin dito, lahat ng mga kasama mula Office of the President, mula DSWD, sa mga kasama ko sa LGU, sigurado po magiging masayang-masaya ang mga kabataan natin dito sa Pasig at pati na rin mga magulang nila. Buong puso din ang pasasalamat ng San Juan City, Navotas, Marikina at Pateros sa natanggap na regalo mula sa Pangulo. Patunay lamang anila ito na prioridad ng pamahalaan ng mga kabataan na itinuturing ng mga bagong pinuno sa mga susunod na henerasyon at bilang panghihikayat na din sa mga ito na pahalagahan ng edukasyon. Ang buong lungsod ng San Juan ay nagpapasalamat po sa inyo, mahal na Pangulong BBM, sa mga regalong inahandog niyo po ngayon para sa kabataan ng San Juan. So, asahan niyo po ang buong suporta ng San Juan sa inyo pong bagong Pilipinas Administration. Nagpapasalamat po tayo kay Pangulong BBM sa kanyang inisyatibo na magbigay ng kaligayahan at pagmamahal. Tuwa po yung mga bata po natin dahil siyempre alam niyo naman tuwing Pasko, ito'y panahon lalong-lalo na sa ating mga kabataan at ramdam na ramdam nila ang inyong kalinga at pagmamahal. Salamat sa Pangulong Bongbong Marcos sapagkat na kailangan ito sa ating mga iba't ibang lugar. Lalo na ngayon, nagbibigay tayo ng sigla at saya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga regalo sa mga maliliit na bata. Bilang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, maibabalik natin ang pasasalamat na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Kaugnay nito ay nasa 1,500 daycare students din ang nakatanggap ng mga school bags, crayons at coloring books at iba pa na siyang napili ng lungsod ng Valenzuela na regaluhan mula sa Balik Sigla at Bigay Saya ni Pangulong Marcos Jr. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Naniniwala si Senate President Francis Cheese Escudero na mahalaga ang pagkakasabatas ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act.
Binigyan diin ng lider ng Senado ang kahalagahan ng batas sa harap ng pagdami ng mental health challenges na kinahaharap ng mga estudyante sa naging epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Escudero, makatutulong ang batas para bumuo ng supportive environment. Sa ilalim pa niya ng batas, magtatayo ng mga care centers sa mga eskwelahan na pangungunahan ng qualified mental health professionals para magbigay serbisyo tulad ng mental health first aid at crisis response. Paiigtingin ng PNP, Philippine National Police ang police visibility at security operation sa holiday season, habang ang PCG naman naka-heightened alert na rin para sa Kapaskuhan. Si Ryan Lisiges ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa mga tauhan ito na paigtingin ng police visibility gayon din ang kanilang security operations ngayong holiday season. Partikular na pinatututukan ng PNP chief sa mga tauhan nito ang mga anitoy high traffic areas gaya ng mga simbahan, mall, palengke, transport hub, mga pasyalan at iba pa. Pagsisiguro ni Marbil na may nakadeploy silang quick response teams or QRT upang kaagad na matugunan ang anumang insidenteng may ulat sa kanila. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisyan na malagang matitiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa panahong ito, lalo't posible niyang samantalahin ng mga kriminal ang okasyon para maghasik ng gulo. Bukod sa holiday season, pinababantayan din ng PNP chief ang mga pagkilos na ikinakasan, lalo na yung may kaugnayan sa inihaying impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, naka-heightened alert na rin ang Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa seguridad ng pagdagsa ng mga biyahe ngayong holiday season. Kasabay nito ay pinag-utos na ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan sa lahat ng districts, stations at substations ang mahigpit na pagbabantay upang masiguro ang seguridad sa lahat ng mga pantalan, ferry terminal at pagbiyahe ng mga barko sa karagatan. Maglalagay rin ng kanilang mga tauhan ang PCG sa mga beach at private resort sa buong bansa na maaaring dagsain ng mga turista. Yan na muna pinakauling kaganapan mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Ryan Lisiges. Hindi magpapakumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng nalalapit na ika-56 na anibersaryo ng CPP-NPA. Nilinaw ng AFP na mahina na ang puwersa ng grupo kung saan mula sa dating 7 weekend guerrilla fronts ay isa na lamang ang natitira. Bunga na rin ito ng mas pinaigting na operasyon ng militar kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang problema sa insurgency hanggang sa katapusan ng taon. Nakatulong din ang whole of government approach, lalo't mas kailangan ng tutukan ngayon ang territorial defense. Ibig sabihin po nitong weekend guerrilla front, sir, wala na po silang capability na mag-conduct po ng malakihang operasyon, wala na rin po silang kaukulang resources, and hindi na rin po sila nakakapag-recruit ng mga bagong miyembro to join their force. Sabi ko nga po, hindi naman po tayo magpapakumpiyansa. So ang mga ganyan po is taon-taon naman natin ginagawa, sir. No? So what we normally do in these instances, meron pa rin po tayong forces that are naka-detail po to look into all of these instances po, and kung ano man po ang lumabas sa ating mga intelligence gathering, tutuunan po rin natin ito ng tamang pansin. Paghahain ng protesta ng China sa United Nations na pag-aari nila ang Baho de Masinloc, tinawag na kalokohan ng isang maritime expert. Si JM Pineda ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Binigyan diin ng isang maritime law expert na ang pagsali ng People's Liberation Army ng China sa kanilang pangaharas sa mga barkong Pinoy sa bahagi ng Baho de Masinloc kamakailan ay simbolo ng tumitinding pananakot ng China kaugnay ng patuloy nilang pag-angkin sa ating teritoryo. Talagang pinapakita nila yung deterrence effort. Pag binanggani pa kami, pag nagpursu kayo, tinapatan nyo yung aming Coast Guard, posibleng gamitan na namin kayo talaga ng kumbaga dahas na galing sa upong dagat nila ay yung People's Liberation Army Semi. So, kumbaga banta na sa atin yan, no? Paniniwala pa ni De Castro, ang 1951 Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas ang pumipigil ngayon sa China para hindi tuluyang atakihin ng ating mga barko.
Magkagayunman, nananatili raw na maganda ang strategiya ng National Maritime Council na huwag ipadala ang ating naval assets sa West Philippine Sea at ipagpatuloy ang mapayapang pagtugon sa usapin. Tama lang kasi sa ngayon mas malakas ang China sa atin. Tandaan ho natin ang China ngayon ang may pinakamalaking dagat. So kung magpapadala tayo, sabihin natin yung BRP Jose style na isang frigate, pwede silang padala ng 5 o 10 pang frigate para marating tayo. Sa kabila naman ng mapayapang pagkilos ng pamahalaan, nananatili pa rin ang katotohanang iligal ang pagpasok ng Chinese forces sa ating nasasakupang karagatan. Isang malaking kalokohan rin para kay De Castro ang idinulog ng China sa United Nations kamakailan na paggiit nilang parte ng kanilang baseline ang Baho de Masinloc. Kaya naman mas mabuti daw na igiit pa rin ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa ating teritoryo at huwag magpatinag. Mula sa IBC 13, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Dumating na sa bansa ang BRP Gabriela Silang matapos ang 5 araw na pagbisita sa Manado, Indonesia. Nagbabalik si JM Pineda ng IBC 13 para sa Balitang Pambansa. Princess, matapos nga ang 5 araw ng port visit ng BRP Gabriela Silang sa Indonesia, ay nakabalik na kaninang pasado alas 9 ang naturang barko kung saan dumahong ito sa Pier 13 sa Port of Manila. Nasa higit 140 mga PCG personnel ang sakay nito na pumunta sa Indonesia upang magsagawa ng iba't ibang exercises. Kabilang nga sa mga isinagawa ng dalawang bansa ay ang search and rescue exercises, law enforcement at ilang mga maritime o ilang mga marine environment protection training. Bukod dyan ay nagkaroon din ng mga tabletop forum at dialogo ang mga kinatawan ng Pilipinas at Indonesia para pag-usapan ng relasyon at mga susunod pang maritime exercises. Princess, nagsagawa rin ng sabay na pagpapatrolya ang BRP Gabriela Silang at ang Coast Guard ng Indonesia sa boundary ng Pilipinas at Indonesia, partikular na sa Balut Island sa Davao. Layunin raw ng pagbisita ng Gabriela Silang na patatagin pa ang ugnayan ng dalawang bansa at maintindihan ng polisiya ng isa't isa. Ayon sa commanding officer ng Gabriela Silang na si Captain Lawrence Roque, plano pa ng PCG na bumisita sa iba pang Southeast Asian countries na malapit sa border ng bansa. Ako si JM Pineda ng IBC 13 para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, JM Pineda. Update naman po sa ating lagay ng panahon. 3 weather system ang kasalukuyang nakaaapekto sa bansa. Una na riyan ang shear line na umiiral sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Dahil yan sa shear line, asahan ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakaapekto sa Mindanao. Magpapaulan ito sa Visayas, Mindanao at Palawan. Samantala, umiiral naman ang amihan sa Northern Luzon kung saan posible itong magdala ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng mahihinang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. May nakataas din na gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon at Eastern Seaboards ng Central at Southern Luzon. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa mga lugar na yan. Shear line at Intertropical Convergence Zone nagdulot ng mga pagbaha at landslide sa Albay. Face-to-face classes. Sinuspindi na si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hindi madaanan ng kabilang bahagi ng kalsadang ito matapos na bumagsak ang lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Legazpi City, Albay. Kaagad namang umaksyon ng lokal na pamahalaan para sa seguridad ng mga residente. Reported po sa amin yung mga landslide incidents po sa Legazpi, then yung flooding. So with regard po dun sa mga landslide, syempre po yung ating kapitan, katulong po natin sila sa pag-implement ng mga preparedness action. So, syempre, in-advise natin sila mag-preemptive evacuation. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorista sa ilang kalsada dahil sa abot binti na baha sa lungsod. Malapit na ring umapaw ang ilog na ito matapos ang magdamagang ulan na naranasan sa lalawigan.
Kaugnay nito, nagpalabas na ng localized suspension sa klase ang pamahalaang panlalawigan ng Albay dahil sa nararanasang sama ng panahon. Una nang nagbigay babala ang Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan naman ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang publiko na maging updated sa mga abiso ng Pag-asa. Laging mag-antabay sa mga updates from Pag-asa para inform tayo. Hindi tayo basta-basta lalabas kung may mga advisory na alam ba, bawal tumawid sa mga rivers. So sundin po natin 'yon para safe tayo. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Grillo para sa Balitang Pambansa. Positibo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na mapatitigil na ang operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa matapos ang taon, ayon sa PAOK. Sa pamagitan na rin yan ng mahigpit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng local government units. Kung babalikan, 187 na Chinese nationals ang pinadeport ng Bureau of Immigration noong nakaraang linggo at halos 60 pogo workers ang nahuli at inaresto ng NBI Region 11 sa Davao del Norte noong Biyernes. Dagdag ng PAOK, wala na ring alien employment permit at tourist visa na lang ang hawak ng mga foreign nationals na pumapasok sa bansa. Para naman sa mga pogo babies, nakikipag-ugnayan na ang PAOK sa Department of Social Welfare and Development para mabigyang proteksyon ang mga pogo babies at bigyan ng assistance ang mga magulang na naiwan ng foreign nationals. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa China Embassy kung saan napagkasundoan na kikilalanin pa rin ang naiwang anak kung sakaling makalusot sa kaso ang magulang na foreign nationals. Magiging intensified po yung operation namin laban po sa mga natitirang pogo operations at sana po tulong-tulong lang po tayo at huwag po silang magsawa na tumulong po sa amin. Higit 4 na ang individual na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Natukoy na walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA o ito ay mga non-existent ayon sa House Committee on Good Government. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Mela? Yes, Princess, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy nga ang talakayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umunoy maring paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education nung ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. Sa talumpati ni Committee Chair Joel Chua, iniulat niya na bukod nga kay Mary Grace Piatos, aabot pa sa 405 na individual na nakatanggap umano ng confidential funds ng Vice Presidente ang walang record sa Philippine Statistics Authority o walang birth certificate at iba pang civil registry records. Dahil dito para kay Chua, maituturing na non-existent ang mga nasabing tao. Sa ulat naman ng iba pang kongresista, binalikan din nila ang kanilang mga findings. Nakatuon ang pansin ng komite ngayong araw sa confidential funds ng OVP at DepEd at ito na ang huli nilang pagdinig sa taong ito. Samantala, Princess, bukod naman sa Good Government Panel, ang hiwalay na House Squad Committee naman na nag-iimbestiga ukol sa POGO, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon, plano na raw na magpresenta sa plenaryo ng kanilang initial report na nabuo nila mula sa kanilang mga pagdinig. Princess, maya-maya lamang ay inaasahan nating magkakaroon din ng press conference itong ang Good Government Panel para ma-elaborate din nila itong kanilang mga initial findings at masagot din itong ang mga iba pang katanungan ng media tungkol dito sa mga maanumalyang acknowledgement receipts ng OVP at DepEd. Princess? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Umaasa ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na maisa sa katuparan ng plano nito na maglagay ng mga PDEA agents sa mga bayan sa buong bansa upang palakasin pa ang pagsugpo nila sa iligal na droga. Si Kit Pilotin ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. Doble kayod ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kampanya nito laban sa iligal na droga. Posible raw kasing dumoble rin ang padala ng mga marijuana galing sa ibang bansa.
Sa katunayan, nasabat ng PIDEA sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa Mindanao ang nasa 240,000 pesos na halaga ng marijuana. Ang PDEA po ngayon at lalo yung mga kina-unit natin ay nag-double effort po. Kasi po, alam naman natin po, December, medyo dumadami po yung mga Christmas party, mga party ng mga kabataan. So, nagdudoble din po yung mga padalang mga marijuana course, lalo na po galing sa ibang bansa. At pagdating po dito sa Manila at nare-distribute po sa mga provinces po dito sa Mindanao at Visayas na rin po. Samantala, positibo ang PIDEA na maaaprubahan ang kanilang plano na malagyan ng mga PIDEA agent ang lahat ng munisipyo sa buong kapuluan para mapalakas pa ang pagsugpo sa iligal na droga. At sana po matutuloy po yung itong magandang plano natin po na lahat po ng munisipyo ng Pilipinas po mayroon na rin pong mga PIDEA agents. Umapila naman ang PIDEA sa publiko na tulungan silang sugpuin ang iligal na droga sa bansa sa pamamagitan ng pagre-report sa kanilang Facebook page at pagsusumbong sa PIDEA hotline ng mga impormasyon na may kaugnayan sa iligal na droga. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate Pilotin para sa Balitang Pambansa. Patuloy na minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang lagay ng mga kababayan nating OFW sa gitna ng kaguluhan sa Syria. Ayon sa DFA, nananawagan ang Pilipinas na pigilan ang anumang karahasan at kaguluhan para wala nang masaktan o mamatay ng mga sibilyan. Mababatid na naglunsad ng surprise attack ang rebeldeng grupo laban sa kasalukuyang pamahalaan ng Syria. Dahil dito napatalsik ng mga rebelde ang lider ng bansa at agad itong tumungo papunta umano sa Moscow, Russia. Samantala, pinag-iingat ng kagawaran ang mga libo-libo nating mga kababayan sa bansa at inabisuhan na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa ating embahada sa Damascus. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.